So, ganito yung number 3. So, sa number 3, ang hinahanap is, di ba yung, ewan ko kung eddy current loss yun or yung current sa eddy current loss, ganun ata yung hinahanap. So, ganito siya. Sa formula niya, yung hysteresis loss kasi, ang formula niya, di ba, sa book nyo sa Hubert, yung constant times yung frequency niya times yung flux max na merong letter N dito. Alam ko given din to sa problem. And then sa eddy current loss naman, ang formula niya is yung constant niya tapos times frequency squared times flux max squared. And then sa core loss, ito yung core loss. Ang core loss kasi mako-compute mo siya sa hysteresis loss tsaka eddy current loss. Ang total ng hysteresis loss at eddy current loss is equal siya sa core loss. So, ganyan siya. So, bali, in-expand ko lang in-expand ko lang, ginawa ko siyang ganito. Yung core loss mo is equals yung sa hysteresis loss. Ito yung formula niya, dito. Then, yung eddy current loss. Ito. So, since hindi given yung sa problem, hindi given ng flux max, tsaka yung constant, hindi siya given. At ang given lang is yung frequency. Tapos may voltage. Pero yung voltage is, wala naman siya sa formula dito. So, frequency lang yung magagamit natin dun. Yung frequency. So, ang hysteresis loss is directly proportional siya sa frequency. Mapapansin nyo lang dito sa formula. Ito yung frequency. Ito yung hysteresis loss. And then, ang eddy current loss naman is directly proportional siya sa frequency squared. Papansin nyo rin dito sa formula. So, sa hysteresis loss, gagawa natin siya ng equation. So, sa hysteresis loss is equals, binalik natin tong KH. Yung KH kasi, para makompute mo siya, yung hysteresis loss, kailangan mo siyang hanapin yung KH. Dito kasi pag sa problem kasi kapag walang given na Bmax, ganyan. Automatic, ang alam ko, automatic 1 na ang value niyan. 1 ang value niyan. Kahit dito. Kung wala sa given, walang nabanggit sa given, 1 na ang value niyan. Kaya ang hahanapin na lang natin itong KH tsaka KE para makompute yung pH tsaka PE natin. Kaya ganito na yung formula niya. Yan. So, kung mapapansin nyo sa problem, sa condition 1, sabi, yung condition, ganito rin mag-condition din kayo dun. Kapag may when, yun yung condition 2. Or kapag may if, yun yung condition 2. Yun. So, sa problem, sa condition 1, sabi niya, meron siyang voltage na 400 volts, tsaka frequency na 50 Hz. Tapos, ang core loss niya is 2,400 watts. Tapos sa condition 2 naman, mayroong 200 volts, tapos may 25 Hz, tsaka yung core loss niya is 800 watts. So sabi, find the eddy current. Ewan ko kung eddy current loss yan or yung current sa eddy current loss. So try na lang natin i-solve. So find the eddy current at 400 volts. Tapos 50 Hz. So hahanapin mo yung eddy current sa condition 1. Kasi nandito yung 400 volts tsaka yung 50 Hz. So, using calculator sa mod 5.1, gagamitin mo yan sa mod 5.1. Pero una, gagawa ka muna ng equation mo. Madali lang paggawa ng equation. Ito yung magagamit mo yun. Yan, sa paggawa ng equation. So, di ba ang formula ng core loss natin is ganito. Yan, core loss natin. So, ang gagawin mo, para gumawa ng equation, i-expand mo lang din ito. Yan, expand mo yung pH at PE gamit ito. Yan, expand mo. So, magiging ganito na siya. Yung PC1 mo is equals magiging, pag in-expand mo tong pH, magiging ganito, di ba? Magiging KH, F. And then, yung PE mo naman, expand mo magiging ganito. Plus, KE, F squared. Yan. So, yan na yung equation 1 natin. Equation 2, same lang. PC2
is equals KH F plus KE F squared. Yan, equation 2. So, yan yung magagamit mong equation sa calculator, mod 5.1. So, isubstitute natin yung mga value ng na nandito. Wala tayong ganito, di ba? Kasi ito yung hahanapin natin eh. Wala tayong ganyan, wala tayong ganyan. So, ang meron lang sa atin is yung frequency. So, sa core loss 1, may frequency tayo na 50, di ba? 50. So, 50 ang lalagay mo dito, 50 nilalagay mo dito. Dito naman sa core loss 2, may frequency tayo na 25 Hz. So, 25 lalagay mo dito, 25 din dito. So, ganito na siya. Then, dito kasi sa PC1, di ba, may value tayo na 24. Ito, 24. Sa PC2, 800. So, isubstitute mo na rin siya. Substitute mo na itong 24 dito. Substitute mo yung 800 dito. So, magiging ganito siya. Sa PC1, yung KH na hinahanap times yung 50 na Hertz. KH na hinahanap times 50 squared na Hertz. So, sinubstitute na rin natin yung 24 sa PC1, yung core loss 1 natin, 24. So magiging ganito siya. 24 is equals itong KH, iniba ko lang yung 1 niya. Tawag doon yung variable niya ng letter A times 50 plus ito iniba ko rin ng letter B. So times 50 squared. So sinubstitute lang natin yung mga given na nakalagay sa problem. And then sa PC2, yung 800 tapos letter A 25 plus B, 25 squared. So, ngayon, i-input natin siya sa calcu. So, dito sa calcu, mod, yung 5, tapos 1. So, di ba sa ano natin, sabi, ito, laging nasa letter C to yung equals. So, ito, letter C, ito A, tapos B. Letter C, A, B. So, dito, sa ano natin, sa number 1 dito 1. Ang una nating lalagay is yung PC1, di ba? So yung letter A mo ano, di ba? 50. Ito 50. So lalagay mo 50 tapos tap mo lang yung equals para mag-enter. Tapos sa letter B mo 50 squared, di ba? 50 squared equals, then yung letter C mo na 24. Yung core loss. And then sa kabila naman, sa pangalawa, di ba 25 ito, tapos 25 din ito. So 25 yung A mo, 25 squared yung B mo, tapos sa letter C mo is 800. So input natin 25 tapos 25 squared, then 800. So equals mo lang ulit, makukuha mo na yung value ng KH mo, which is yung letter A. So, KH, ito na yun. Letter A. Yung letter A mo, 16. 16, di ba? 16. Tapos sa letter B mo, 0.64. Ito na yun, 0.64. Ang kaso, sabi kasi sa problem, find eddy current at 400 volts at saka 50 Hz. So, ang gagamitin mo ngayon, yung lumabas sa PC1. Which is itong letter A mo. Ito yung gagamitin mo. Kasi yung letter A mo, PC1 din yan sa condition PC1. Letter B mo, condition PC2. Yan. So, ito yung gagamitin mo para ma-solve mo yung hinahanap na value. So, sabi, compute the eddy current. Basta eddy current. So, sa pag-compute ng eddy current, di ba ito? Ito yung formula. Yan. Yan yung formula, di ba? So, isa-substitute mo yung nakuha mo na to dito. Itong nakuha mo, substitute mo dito, tapos yung frequency niya na 50. So,